Relieve sa pwesto ang isang pulis na nasangkot sa panibagong away kalsada sa Makati City. Sangkot din dito ang isa pang rider na nagpakilalang retired Army Intel personnel. Saksi si Bam Alegre. Sa gitna ng kalsada, makikita ang lalaki na nakaputing t-shirt na nakaibabaw sa isang rider. Pinipwersa niya ang kanyang tuhod at binti sa rider habang may hawak na baril sa kanang kamay. Maya-maya, tila may kinuha ang lalaki sa tagiliran ng nakahigang kaalitan. Ang viral video na yan kuha noong August 25 sa Osmeña Highway sa Makati. Ayon sa Pasay City Police, tauhan nila ang lalaki nakaputi na kinilalang si Police Staff Sergeant Marson Dolipas. Nagsimula raw ang lahat sa gitgitan sa kalsada. Papasok po siya sa Arnaiz substation under po ng Pasay. Nang bigla na lang siyang ikat ng isang motorcycle rider. Ngayon, nung kinat siya, siyempre inabol niya and para malaman na mali yung ginawa ng rider at kamunti kasi siyang mabangga. Ayon sa pulisya, may dala ring baril ang nakaalitan ni Dolipas. Habang kinukonfronta niya ito at nag-dirty finger pa ito at minura siya, akmang bubunutan siya ng baril. Kaya ang ginawa ng pulis natin, may presence of mind, di nakma yung kamay nito, pambuno na sila. Ngayon, para maprotektahan niya yung kanyang sarili. Nirelieve muna sa pwesto si Dolipas at inilipat sa Admin Holding Unit ng Pasay City Police. Yung story yung sinabi niya, nakita niya ang baril in plain view, is the duty of police officer yung tinatawag natin na mala prohibita. So once na may nakita, ang automatic na kwan dyan is check-in kung anong authority talaga to possess firearms. Ang nakaalitang rider ng police, kinilalang si Angelito Rencio, na nagpakilala raw bilang isang retired Army Intelligence personnel. Nagpakita raw siya ng ID habang nasa Makati Police Substation 3 at nakiusap umanong makauwi para kunin ang papeles ng kanyang baril. Pinagbigyan naman daw siya ng mga pulis na kinwestiyon ng PNP chief. So pwedeng pakawalan kung makita naman na legitimate lahat yung papel. So yun ang gusto natin makita. Pero yun nga, nakita natin isang ID lang na di ko lang maalala, parang it's not convincing for me. Tinanggal na sa pwesto ang commander ng Makati City Police Substation 3 dahil dito. Sila po ay papailan po ng administrative charges. Yung desk officer po for negligence dahil hinayaan niya po umuwi. At dito naman po si Captain Mabait para po sa command responsibility. Ayon naman sa Philippine Army, hindi nila tauhan si Rencio. There seems to be no record. Usually kahit po nag-retire yan, meron po kaming records na pwede namin ma-validate. We do not condone such actions. Bawal po yung ginagawa nila. Makikipagtulungan po ang Philippine Army kung kinakailangan po. Iniimbestigahan na rin ng Southern Police District ang insidente. Ang Land Transportation Office naman, sinuspindi muna ang lisensya ng dalawa at pinagpapaliwanag kung bakit hindi dapat i-revoke ang kanilang lisensya. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Dolipas at Rencio. Para sa GMA Integrated News, ako si Bam Alegre, ang inyong saksi. May mungkahing ibalik ang batuta at pito bilang bahagi ng uniforme ng mga pulis. At yan ang pinusuhan sa barangay saksi ni Jamie Santos. Sa pagdinig ng Senado kaugnay sa police operation na nagresulta sa pagkapatay kay Jemboy Baltazar, ipinaalala ni Senator Bato de la Rosa ang tamang pagkakasunod-sunod sa paggamit ng puwersa. Non-lethal force daw muna, nasusundan ng less lethal at panghuli ang lethal approach. Pero look, as part of the uniform, meron ba kayong less lethal equipment dyan? Wala. Kaya nga siguro, diretso nga gumagamit ng baril dahil walang ibang opsyon ang ginagawa yung kapulisan. Kaya mungkahi ni De La Rosa, ibalik ang batuta at pito bilang bahagi ng police uniform. The use of firearms is justified if the offender poses an imminent danger of causing death or injury to the police officer or other persons. The police shall not use warning shots during police operation except when the police officer is outnumbered and overpowered, and his or her life and limb is in imminent danger.
Sa revised police operational procedures ng PNP na inilabas noong 2021, nakasaad na bukod sa inisyong baril, bahagi rin ng basic police requirement ang restraint device, impact device o iba pang gamit na pamprotekta sa sarili. Nakadepende rin sa ikakasang operasyon ang pagdadala ng dagdag na gamit. Halimbawa sa pagsasagawa ng less lethal approach sa suspect na walang dalang armas pero nagtatangkang manakit ng pulis, bahagi ng tugon ang paggamit ng impact weapon gaya ng baton, truncheon o nightstick na target ang ilang bahagi ng katawan gaya ng mga braso, binti at hita. Pati yung pito, importante talaga yun. Kaya pag nakita ka ng tao tumatakbo, pituhan mo, that's a sign of authority. Baka hindi tatakbo yan. Hindi yung magpaputok agad. Nagkausap na raw ang senador at si PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. Of course, I welcome that and sa tingin ko tama rin. And even in the absence of such law, pag-usapan namin ng command group and with the DRD that it will become part of our uniform. Dati namang part ng uniform natin yan. Kinuha naman namin ang pulso ng ating kababayan kaugnay ng pagbabalik ng paggamit ng batuta at pito ng mga pulis. Para sa ilan, mas mainam na ito lang daw ang bitbit ng mga pulis kesa barel. Sana bunutin nila yung baril kung may baril yung kalaban nila. Pero kung yung mga away traffic lang, wag naman po sana. Yan ang mas maganda po kaysa yung baril. Kasi po, Siyempre baka may mabaril silang iba. Mas maganda rin yung may baril sila. Hindi matatakot yung mga kriminal dyan. kung kayo po ba ang sisitahin ng pulis na ang dala lang batuta at pito, matatakot ka ba o masisindak ka ba? Masisindak ka lang pero hindi ka talaga matatakot na gusto. Para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Magandang gabi mga kapuso. Ayon po sa Pag-asa, nakalabas na sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Guring. At sa mga oras na ito ay inaantabayanan po natin yung ilalabas silang bulletin tungkol dito. Kasabay niyan, anumang oras din ngayong gabi ay inaasahang kikilos na sa loob ng PAR. Ito nga Bagyong Hana. Mababa naman ang tsansa nitong tumawid sa lupa o mag-landfall sa ngayon. At kung mapapansin po ninyo, sa gilid o sa kanto lamang po yan ng PAR at hindi na ito magtatagal dito sa ating boundary. Pero pagkatapos ng Bagyong Guring na kalalabas nga lang ng PAR, maaaring ito namang Bagyong Hana yung humatak o magpalakas dito sa hanging habagat. Sa ngayon, ang patuloy na makakaapekto dito sa ating bansa, yung dating Bagyong Guring pa rin at ganoon din yung patuloy itong hinahatak na hanging habagat. Ang pinagsamang epekto rin yan ang dahilan kung bakit maalon at delikado pa rin maglayag o pumalaot sa halos buong Luzon at ganoon din sa Visayas, pati na rin sa ilang bahagi ng Mindanao kung saan merong gale warning ang Pag-asa. Base naman sa datos ng Metro Weather, umaga pa lang bukas may mga pag-ulan na sa western section ng Luzon. Pagsapit po ng hapon, uulanin na rin ang Cagayan Valley, ganoon din ang iba pang bahagi ng Central Luzon, ilang lugar sa Calabarzon at pati na rin sa ilang panig po ng Bicol Region. May heavy to intense rains na inaasahan kaya maging alerto pa rin sa posibleng pagbaha o kaya naman ay pagguho ng lupa. Dito naman sa Metro Manila, mataas po ang tsansa ng ulan sa ilang lugar sa umaga. Magiging mas malawakan pa po yan sa hapon at ganoon din sa gabi, kaya huwag kalimutang magbaon ng payong o kaya naman kapote. Kung taga Visayas naman, mga kapuso, halos buong araw pa rin ang mga pag-ulan. Dito yan sa Panay Island at pati na rin sa Negros Provinces. At para naman sa Mindanao, mababa ang tsansa ng ulan sa umaga, kaya agahan na po ang paglalaba o kaya naman para sa mga nanay na magsasambay, pwede pa po yan. Dahil sa hapon, posibleng may mga kalat-kalat na ulan na tayo. Dito yan sa Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula at pati na rin sa ilang bahagi ng Caragao. Samantala mga kapuso, bukod po sa Bagyong Guring na kalalabas lang po ng ating boundary at ito namang Bagyong Hana, may panibagong bagyo pa po na namataan ng Pag-asa. Nasa labas yan ng ating PAR at huling namataan na 3,150 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Sa ngayon makikita po ninyo masyado pa naman po yung malayo at pahilaga naman ang pagkilos nito sa ngayon. Pero patuloy pa rin nating imomonitor kung tutumbukin din ito ang PAR sa mga susunod na araw. At yan ang latest sa lagay ng panahon. Ako si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Kinilala po ang ilang kapuso programs at personalities sa 11th People Management Association of the Philippines Makatao Awards for Media Excellence.
Saksi, si Katatibayan. Para sa radio broadcast category, binigyang parangal bilang Best Radio Public Affairs Program host sina Arnold Clavio at Connie Season para sa programang One-on-One Walang Personalan. Inaaral na Arnold at Connie ang parangal sa kanilang kaibigan at mentor, ang yumaong veteran broadcast journalist at GMA Integrated News Pillar Mike Enriquez. Siya ang dating tumatanggap ng parangal dito at itong mga anak niya ngayon ang binigyan niya ng ganitong pagkakataon. Parang pinamana niya sa amin. I will always do my best to strive every day. Best Radio Public Affairs Program ang Double Weng sa Double B ni na Weng Salvacion at Weng de la Peña. Best News Program host sina Joel Reyes Zubel at Melo Del Prado para sa Super Balita sa Umaga ng DZBB. Para naman sa TV Broadcast category, hinirang bilang Best TV News Program host ang State of the Nation anchor na si Atom Araulio. Kinilala rin bilang Best Online Broadcast ang Stand for Truth ng GMA Integrated News para sa episode nitong Emergency Landing. Binigyan din ng posthumous award at tribute ang 5-time awardee at Makatao Hall of Famer na si Mike Enriquez. Hindi malilimutan ng mga kapuso ang naging kontribusyon ni Enriquez sa pagbabalita at public service. Para sa GMA Integrated News, Katatibayan ang inyong saksi. Isang wish ni Herlene Budol ang natupad ngayong araw. Ang ilang cast naman ng Voltes 5 Legacy, nagtabi ng souvenirs mula sa kanilang costumes. Narito ang showbiz saksi ni Nelson Canlas. Ultra Electromagnetic Beam! It's almost the end ng epic journey ng isa sa biggest shows ng GMA Network na Voltes 5 Legacy. Pero marami pa raw kapanapanabik na eksena na dapat abangan bago ang finale nito sa susunod na linggo. Ang cast, very grateful sa never-ending support ng fans. For a lifetime na raw rin nila matatandaan ang mga nabuong memories sa series. After 20 years, isa to sa mga ikukwento ko sa apo ko na nag-play ako ng isang ng anime character, ng live action. Nakaka-proud na malalaman ko na pinapanood nila, na alam nila na parang, uy, yan yung parang kanino-ninuon ko. Siya yung nag-Mark Gordon. Lahat po tawag nila sa akin na Little John Armstrong. Yun na po talaga yung tumatak sa mga tao. Kaya sobrang proud po ako. Sina Isabel Ortega at Matt Lozano, nagtago pa ng souvenirs mula sa kanilang costumes. Yung mga emblems po namin na nakalagay po sa costumes namin. So, meron po ako ng name ko, Lieutenant J. Robinson. Ganyan din po yung sa akin. So, para lang hindi ko makalimutan. Dream come true para sa magandang dilag star na si Herlene Budol, ang kanyang guesting sa It's Showtime ngayong araw. Ayon kay Herlene, dati na raw niyang wish na mabati ng personal ang madlang people. Naghatid ng pasabog na performance si Herlene, suot ang kanyang pink outfit. One blooming mama si Chris Bernal matapos ipanganak ang kanyang firstborn na si Hailey Luca. Sa isang IG post makikita ang saya ni Chris kasama ang mister na si Perry Choi habang karga ang kanilang little sunshine. Para kay Chris, most rewarding and beautiful thing sa kanyang buhay ang pagiging ina. Nagpasalamat din siya sa mga dasal at natanggap na mensahe. Para sa GMA Integrated News, Nelson Canlas ang inyong saksi. Si Mike Enriquez ang pioneer o isa sa mga pinakaunang mukha at boses ng saksi. Nakabilang sa mga programa at tungkulin niya sa lagpas 5 dekada sa industriya. Inalala siya ng mga personalidad ng kanyang alma mater at ng mga kapusong siya ang naging pamantayan sa pagbabalita. Ang pagpupugay sa aming katrabaho at kaibigan sa pagsaksi ni Mark Salazar. Para sama-sama tayong maging saksi! 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 Mahigit 5 dekada ng serbisyong totoo sa telebisyon at radyo. 5 minutes to airtime. 5, 4, 3, 2. Huwag natin tatantanan. Mahirap ngang tapatan ang ganyang kahabang karera sa industriya at sundan ang yapak
ng nag-iisang Mike Enriquez. Para sa mga kasamahan sa media, si Mike minsan kalog, minsan strikto, pero mapagpakumbaba. Siyempre, Mike Enriquez yan eh. People are screaming pag nakikita siya. Talaga pag gayon Mike, pa-picture, wala siyang hinihindian kung kaya rin lang naman. Mataas, mababa, pare-pareho tingin niya. Mike is a difficult boss. Ano siya, perfectionist. No? The slightest mistake sa script, and he will terrorize you. No? Because he's a sucker for competence. Outside work, si Mike is a very caring friend. No? Ang lesson ko siguro nakuha sa kanya, value yourself. Value yourself. Kasi kung hindi ka rin makakapagtrabaho na maayos. Tatak Green Archer si Mike. Hinubog ng De La Salle University mula elementarya hanggang kolehiyo at naging aktibo ring alumnus. Sa kanyang pagpanaw, inalala ng La Salle community si Mike bilang leader ng industriya. At ehemplo ng pagiging totoong Lasallian bilang tanglaw ng dedikasyon at serbisyo sa lipunan. Tinitingala siya kahit ng mga opisyal ng pamahalaan, gaya ng mga mambabatas. Ang kamera inilarawan si Mike bilang kampyon ng mga ape at inaabuso. At para kay Pangulong Bongbong Marcos, si Mike ay isang haligi ng broadcasting industry na inilaan ang buhay sa paghahatid ng balitang walang kinikilingan. Pero higit kanino man, ang mga manonood, lalo na yung kinalakhan siyang tagahatid ng balita, ang umidolo kay Mike bilang isang bituin na sa pagpanaw ay nag-iwan ng malaking puwang. Bumuhos sa social media ang mga pakikiramay. Mula sa mga nangungulila sa kanyang bukod-tanging boses at paraan ng pag-uulat, mga kasama raw si Mike mula almusal hanggang hapunan, mga animoy na matayan ng sariling kadugo. Idinaan sa sining ang pagbabalik-tanaw at pagpupugay. Lalo't hindi na maririnig si Mike na sabihing, hindi namin kayo tatantanan. O kaya'y, excuse me po, tuwing nauubo. Kahit ang nasambit niyang naging meme. Mga kapuso, uuwi na po ako. Ngayon, tila naging kanyang pahimakas. Pero sa lahat ng ito, ang leksyon sa atin ni Mike Enriquez, lahat tayo may kahahantungan. Kaya ang bawat araw, dapat laging ipagpasalamat. Lahat ng meron tayo, hiram lang natin to. Pinahiram lang sa atin. And that's enough reason magpasalamat. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, ang inyong saksi. Sa pahintulot ng kanyang pamilya, bubuksan po sa publiko ang burol ni Mike Enriquez. Masisilayan po ng publiko ang kanyang labi sa Christ the King Parish sa Green Meadows sa Quezon City sa darating po na Sabado. Magsisimula ito sa alas 8:30 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. At hiling ng kanyang pamilya sa mga makikiramay, imbis na bulaklak, ay maaaring magbigay ng donasyon sa GMA Kapuso Foundation. Salamat, Igan, sa inyong pagsaksi. Ako naman, Arnold Glavio. Ako po si PR Kanghel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Sama-sama tayong magiging saksi! Mga Igan, samahan nyo kaming saksiyan ng mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.